Yung kongresista ng Maynila, si Benny Abante. Paanong naupo si Benny Abante? Malinaw din po ang jurisprudence ng Korte Suprema. Ang jurisprudence ang sinasabi, yung wreath of victory cannot be awarded to a repudiated loser. Sa Tagalog po, yung pagpapatunay po ng tagumpay o yung bulaklak ng tagumpay ay hindi mo Magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Sa lahat ng Pilipino, saan man po kayong bahagi ng mundo, yung ating mga overseas Filipino workers, yung ating mga Filipino migrants, at yung mga habol po maya-maya sa replay, magandang hapon at magandang araw po sa inyo. Pahintulutan po muli ninyo, aking usual na panimula, hingin ko po ang inyong permiso at pahintulot na ako ay pahintulutan ninyong tumuloy sa inyong mga tahanan, sa inyong mga sasakyan, sa inyong opisina. Kung nasan man po kayo at samahan ko kayo, alam mo ninyo, napansin ko patindi na ng patindi yung traffic. Well, that's normal, especially at this time of the year. 6 weeks to go before Christmas, nagbi-build up po talaga yan. Bukod pa sa talagang higit pong lumalala at tumitindi ang traffic sa ating bansa. Magandang araw po, magandang hapon sa inyong lahat, sa lahat po ng aking social media platform, yung mga nasa TikTok, mabuhay po kayo. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta. Patuloy ho kayong mag-follow at mag-like. Yung mga kasama po natin sa Facebook, higit po tayong dumarami. Maraming salamat po sa inyo. At sana'y patuloy kayong mag-follow. Importante po yun. Mag-comment, mag-react, at mag-share ng ating tinig maisog. At yung nasa YouTube, sana ho ay patuloy pang dumami yung ating subscribers. Patuloy po kayong mag-like, mag-share, mag-subscribe, mag-comment, mag-react. Pagkat importante po yung ating inyong mga komento at sinusundan din po natin yan kung ano yung sa tingin nating higit na mahalagang usapin para sa inyo. Muli ho ang ating munting social media platform, ang layunin ay iangat ang antas ng pampublikong diskurso, iangat ang antas ng pampublikong usapin, lalo na tungkol sa mga mahalagang usaping panlipunan. Kagaya po ngayong hapon, ang ating pamagat ay Playing with Fire o naglalaro ng apoy. Ano po yung playing with fire o naglalaro ng apoy? Napakarami pong issue na ating pong tatalakayin sapagkat si Clara Dizon 5924 at si Repost TV 1633 kay Shadow of the Dark God, kay Sang Limpasan at kay @amic_TV 45 UK, kay Pearl Pax from Cebu City. Hi, kamusta po lahat ng mga taga Cebu? Kay Just Kim na vlog Serialo, kay @Jax V1H at Marivic Suryo 4566. Mamaya po babasahin pa natin yung iba. Maraming salamat po, na-miss ko rin ho kayo. Alam naman natin lahat na galing po tayo sa isang mahabang weekend, especially longer for me dahil sem break po ng aking mga anak at pagka ganun we take advantage na meron po kaming oras na magkakasama. At pagbalik naman ho nung Lunes, ngayong linggo, the usual, pag nanggaling ka sa bakasyon, pagbalik mo, tambak ka sa trabaho. So ngayon ho, natutuwa din ako, nakaabot po ako sa live ko, 5 p.m. Dahil hinabol ko po talaga kayo dahil marami na hong naghahanap. Lagay po natin sa tamang konteksto yung mga naglalabasang importanteng usapin, yung mga importanteng mga napapabalita sa social media. Yung mainstream media, wala na po yan.
Compromise na po yan. Ginagamit na lang pong propaganda ng kasalukuyang administrasyon. Playing with fire. Ito po ay tungkol doon sa naging pahayag. I-relate po natin ito lahat hanggang dyan sa naging kalunos-lunos na after effect ng typhoon dyan po sa Cebu. Ang playing with fire in its proper context, ito po ay tungkol doon sa naging pahayag nung hepe ng ating sandatahang lakas ni General Romeo Browner Jr. Ang sinabi po niya, ito po ay sa kasagsagan ng delubyo na dumali po sa ating mga kababayan sa probinsya ng Cebu. Ano ho? Yung delubyo niya, nakuha pa niyang magsabi na uumpisahan na raw ng ating sandatahang lakas ang pagsasanay upang tumagal ang kanilang puwersa. Sabi niya na ang kanilang puwersa. Kanya lang daw, kanyang puwersa sa pakikipaglaban o pakikipagdigmaan ng 30 araw. Yan po ay shameful comment or shameful remark from a shameful Browner. Bakit po kahiya-hiya? He is playing with fire. Imaginin po ninyo, sa gitna ng dilubyong dinanas at patuloy na dinaranas ng ating mga kababayan dyan sa Cebu, nagpayag siya, mas importante sa kanya na mag-ensayo at magsanay ang kanyang mga sandatahang lakas upang daw sa ganoon kaya nilang makipagdigma sa loob ng 20 at maximum 30 days. Ganyan katindi ang planning at strategy ng pinuno ng ating sandatahang lakas. Sa gitna ng delubyo na dinaranas sa mga kababayan po natin, diyan sa probinsya ng Cebu, ang inaatupag nitong hepe ng sandatahang lakas ay mag-iensayo na raw sila upang maghanda tayo o yung puwersa niya, yan ang kanyang termino upang tumagal ang kanyang puwersa o ang kanilang puwersa sa pakikipagdigmaan sa loob ng 30 araw. Ang bigat, hindi ho ba? Nakakahiya, nakakagalit, reckless yung statement. Why is he playing with fire? Kagaya po nung ating naging pamagat. Alam mo ninyo, delikado yung ginagawa niya. Hindi natin alam kanino ba tayo makikipagdigma. Ang usual default answer ay China. Kaninong interes ang ating isusulong upang makita natin na tayo ay nasa digmaan kalaban ang superpower na ating kapitbahay na China? Kaya po yung ating pamagat, playing with fire. At ang talaga namang very shocking, sa gitna ng dilubyong dinaranas, so patuloy na dinaranas ng ating mga kababayan. Nakita niyo yung larawan, patong-patong yung mga sasakyan. Yung kanilang mga kasangkapan, sira po lahat. Yung mga sasakyan, motorsiklo, hindi po dahil magandang tingnan sa optic, yung mga material things ay nasira, hindi po. Karamihan po doon, if not all, ay ginagamit nila sa kanilang hanap buhay, sa kanilang negosyo. And I dare say na karamihan po doon, malamang ay nakautang pa Sira, wasak. Yung iba ron at karamihan din doon ay hindi insured. Paano po sila babangon? Lubog sa putik ang kanilang bahay, sira ang kasangkapan, sira yung mga sasakyan na ginagamit pang hanap buhay, pangpasok sa opisina, hindi pa nababayaran ng karamihan. Wala naman din po silang emergency money. Yan po'y napatunayan na may isang pag-aaral. 2 out of 10, only 2 out of 10 Filipinos ang merong emergency or standby money in cases of emergency. Ganun po ang estado ng pananalapi ng mga ordinaryong Pilipino, yung low income at middle income. Ito nga po ang inaatupag gera. Bakit po siya naglalaro ng apoy? Ang tanong nga po natin, kaninong interes bang sinusulong mo? Interes ng Pilipinong lubog sa baha? O interes ng mahilig makialam na Amerikano
na matagal na nating alyado. Eh hindi ba doon sa katatapos na APEC meeting, nag-usap yung dalawang supposedly ay magkabangga. Si Donald Trump ang pinuno, ang Pangulo ng Estados Unidos, at si Xi Jinping ng China. At meron silang pagkakasundo doon na mas mainam na mag-usap sila at i-diffuse at de-escalate kung anumang tensyon ang namumuo, ang masaklap gamit ang Pilipinas, gamit ang Pilipino. Ito na nga, si AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. nagpahayag, naghahanda na po sila, nag-iensayo na sila para daw tumagal ng 20 hanggang 30 araw yung kanilang pakikipagdigma, yung kanya daw pong puwersa. Malinaw po yan sa naging pahayag niya. Dahil daw po, umaasa siya na on or before the 30th day, sasaklolo na ang puwersang Amerikano gamit na yung Mutual Defense Treaty of 1951. Ganyan katindi mag-strategize at magplano yung ating pinuno ng sandatahang lakas. Kaninong interes ang sinusulong mo? Bakit tayo papasok o susuong sa isang shooting war o digmaan laban kanino? Again, as I have said early in our live, laban sa China, kaninong interes ang iyong isinusulong? Bakit ang tapang-tapang mo, 30 days maximum lang pala ang itatagal ng puwersa natin? Yun kung tumagal tayo ng 30 days. At ang planning ho na ginagawa nito, dahil siya ay confident, kampante siya, na on or before the 30th day, nariyan na yung rest back. Nandyan na yung alyado, yung Estados Unidos, nandyan na yung saklolo. Kaya po tayo nag-uusap ng ganito upang ilagay natin sa tamang konteksto at ulitin ko, magabayan kayo. Sapagkat hindi po ito gera ng sandatahang lakas ng Pilipinas lamang. Hindi po ito gera ng puwersa ni General Romeo Browner Jr. lamang. Kaladkad po tayong lahat dito. Pati po mga anak natin may tama dito. Ang ekonomiya natin lalagpak dito, higit na lalagpak. Alam mo ninyo, yung 30 days maximum, ang ibig sabihin lang po niya, they will try to hold the line and they will try to preserve our forces. Ibig sabihin, walang malinaw na plano na mananalo tayo sa digmaan. Yung 30 days niya, hold the line. Preserve our forces. Huwag maubos, huwag mag-decimate yung ating puwersa. Pwede ba yun? Ito yung maliwanag na halimbawa. Yung 1951, na lagi nilang sinasangkalan at ginagawang sandigan upang makumbinsi ang mga Pilipino na handa tayo makipagdigma dahil nariyan ang puwersang Amerikano. Hindi po totoo yun. Sapagkat yung 1951 Mutual Defense Treaty, wala naman po yung mga pinagtatalunan ngayon dyan sa South China Sea, yung Scarborough Shoal. Hindi po kabahagi yan nung teritoryo ng Pilipinas na ibinenta ng bansang Espanya sa halagang $20 million sa Amerika noong 1898, noong Treaty of Paris. Wala pong Scarborough Shoal doon. At noong nagpirmahan po ng MDT, wala pa rin po doon. So, hindi po automatic yun. Papasok po ang Kongreso ng Estados Unidos. Kinakailangan muna ay maaprubahan ng Kongreso ng Estados Unidos at pahintulutan ang Department of War. Hindi na po Department of Defense. Department of War ng Estados Unidos na sila ay magpadala ng puwersang Amerikano, ng kanilang mga equipment, ng kanilang mga barkong pandigma, eroplano, lahat, bago tayo matulungan. Yung 30 days na pangarap po ng ang pinuno ng ating sandatahang lakas, si General Romeo Browner Jr.,
Lagay po natin sa tamang konteksto. Kasalukuyan po ay meron tayong nasusubaybayan na shutdown ng federal government sa Estados Unidos. Ito pong shutdown na ito ay nagsimula noong October 1, 2025. Gobyerno na po nila ito Pag nag-shutdown po yung gobyerno, yung mga empleyado po nila, mga 2 milyon na to date, mga 2 milyon na ang suspendido po yung sahod ng 2 million employees nila ng Estados Unidos more or less. Bakit? Kasi nga po may shutdown na nagsimula noong October 1, 2025. Ano po epekto nun? Mga 750,000 workers po nila ay furloughed o pinagpahinga. Yung tinemper na salita na sinibak. Siguro i-recall later pagka meron na silang kasunduan doon sa kanilang kongreso na pondohan na at magkaroon na ng malinaw na funding sa darating na 2026. Ano po yung pakialam naman nung shutdown ng gobyerno nila sa pinag-uusapan natin? Timeline po yung timeline. 20 to 30 days lamang po. 20 hanggang 30 araw lamang daw tatagal ang ating puwersa kung tayo ay sasabak sa digmaan. At yan po yung pinag-iensayuhan at pinaghahandaan ng ating sandatahang lakas. Do not get me wrong, the honorable ladies and gentlemen of the Armed Forces of the Philippines, I'm with you. Dinalagay lang natin ito sa tamang konteksto dahil alam ko, hindi rin kayo lahat sang-ayon dito sa naging pahayag na ito. Pag pinaghahandaan po yung digmaan daw, natatagal tayo ng 20 to 30 days. Ang estilo po niya, hold the line and preserve our troops, preserve the forces. Yan lang po ang kanyang preparasyon. Bakit? Nakaasa po sa resback Nakaasa din po sa ayuda. Ayuda ng Amerikano. Ayuda ng puwersang Amerikano. Ayuda ng eroplano ng Amerikano. Ayuda ng Navy o mga warship ng Amerikano, ayuda ng mga gamit pandigma ng Amerikano. Hindi po siya naghahanda at nag-iensayo para manalo sa isang digmaan. Ang pinag-iensayuhan lang niya, hold the line and preserve the forces. Huwag maubos sa loob ng 30 araw. Ano po yung connection naman ito dito sa shutdown ng gobyerno ng Estados Unidos? Nagsimula po yung kanilang shutdown ng October 1, 2025. Ano na po ngayon? Ngayon po ay November 6, 2025. Ilang araw na po ang lumipas. Kung ito po ang inaasahan niya, yun nga pong sarili nilang gobyerno ay hindi pa nila natutugunan yung pag-shutdown ng more than 30 days. Ang paghahanda niya sa kanyang hold the line at preserve the forces policy ay 30 araw. Ano ang pumasok sa isipan niya? Bakit ganun siya kakampante, if not arrogant, na sabihin 20 to 30 days lang at darating na ang ayudang Amerikano? Mismo nga yung internal nila, nagkakaproblema sila Sariling tao nila, sariling mamamayan nila, sariling empleyado ng kanilang pamahalaan, nale-lay off nga Yung 2 milyon suspendido na yung sahod Yung around 750,000 ay furloughed, pinagpahinga, o sa Pilipino pa nasibak at umaasang maipatawag uli pagka meron na pong funding at kung yung funding ay sasapat to rehire them. So, October 21, 2025, November 6, 2025 na This is more than 30 days. Ang planning ni Browner ay 30 araw maximum ang kanyang hold the line and preserve our forces policy. Hindi ba't panlilin lang yun? Nakaasa ka, naghahanda kang makipagdigma, ulitin ko kanino? Kanino tayo makikipagdigma? Well, I guess the obvious answer is China. Okay, handa ba tayo? Ang pagnaghahandaan po niya in 20 to 30 days At hindi po siya naghahanda para manalo. Hindi po siya naghahanda para talunin yung puwersa ng makakalaban nating bansa. Naghahanda siya to hold the line, not to decimate our troops,
and to preserve the forces. Maximum 30 days. Balikan po natin yung shutdown ng US federal government. More than 30 days na ho yun eh. Hindi nga sila magkasundo-sundo sa internal na problema nila. Hindi na ho, suspendido na po yung sahod ng 2 milyong empleyado ng federal government ng Amerika. 750 ay furloughed o pinagpahingang sapilitan o nasibak. Tapos aasa tayo in 30 days maximum. The Mutual Defense Treaty will kick in. Tatagal ba tayo ng 30 days to begin with? Okay. Alam mo ninyo, hindi kinakailangang magpaputok ng baril, mamit ng bala o kung anuman ang bansang China upang maramdaman natin ang hirap kung tayo ay makikipag-away sa kanila. Ito ho ay aking ginawang pagsusuri. Ang empleyado po, ang Pilipino po sa Macau alone. Kamusta po yung ating mga OFW, yung mga Filipino workers natin sa Macau? Ang estimate po, ang bilang po ng mga Filipino workers sa Macau ay around 31,000. 31,000 po ang Pilipinong nagtatrabaho sa Macau. At tayo po yung pinakamalaki, largest non-Chinese nationality group sa Macau. Pagbawal lang ng bansang China ang pag-iempleyo ng mga Pilipino sa Macau, tatapon nila pabalik sa Pilipinas. Ang 31,000 Filipinos working diligently and peacefully in Macau, trying to earn a decent living for their family so that they can send remittances from Macau to the Philippines. Isipin sana yan nung mga empleyado ng gobyerno at lalo pat opisyal bago magpahayag ng kung ano-ano. Pangalawa, itong mga ito ay nagtatrabaho sa hospitality industry, sa hotel, sa restaurant, sa Airbnb, sa gaming, sa construction. Ano ho, diyan nagtatrabaho. Yung iba naman, of course, yung mga kasambahay ng mga taga Macau. 31,000 Macau alone. Pangalawa, sa Hong Kong, kamusta po yung ating mga kababayan at sumusubaybay from Hong Kong? Yung Hong Kong ho, meron tayong around 130 to 140,000 Filipinos working and residing in Hong Kong. Iba pa ho yung 31,000 yung 31,000. Pagka sinabi lang ng China, pagbawal na ang pag-iempleyo ng Pilipino sa Hong Kong at Macau at persahan ng i-deport o pauwiin ang mga Pilipinong yan. Saan dadamputin yung 130 to 140,000 workers pagdating sa kanilang kabuhayan? Kanya nga po sila nagpakalayo-layo sa kanilang pamilya eh. Hindi po sila umaasa diyan sa AKAP, diyan sa AIX, diyan sa kung anong ayuda galing sa kasalukuyang administrasyon. Sapagkat naniniwala sila kahit ano pang trabaho mo, basta't hindi mo ninanakaw at kinukurakot, marangal at may dangal at dignidad. Pag tayo ay pumasok diyan sa pinaghahandaang digmaan ni General Browner at nung kanyang puwersa daw, kung sino man yung puwersa niya, dagit po yung 31,000 Pilipino sa Macau, dagit po yung around 130 to 140,000 Filipinos working in Hong Kong. Dagdagan pa po natin para masundan at maunawaan po ninyo. Mainland China, around 2,500 in Beijing. Sa Beijing po yan ha. Yung sa Beijing, mostly professionals, mga teachers ng English, dyan po sa Beijing. Doon po sa Guangzhou, marami naman po dyan factory, 4,564 Filipino workers. Sa Shanghai naman, 4,264. At sa Xiamen,
7,700 more or less. Total po nyo yan. Yan po yung madidisplace na manggagawang Pilipino. Yan po yung madidisplace. Ilan po yung pamilyang madidislocate? Pag nawala ng trabaho ito, dahil nga masyadong may iingay ang mga tao dito sa Pilipinas na gera laban sa China, paano ninyo pakakainin yung mga pamilya nilang naririto sa Pilipinas na nakaasa sa kanila? Paano ninyo pag-aaralin yung mga munting bata na mga anak o kamag-anak nila? Paano yung pang-araw-araw nilang gagastusin? Sagot mo ba, General Romeo Browner Jr., kaya naghahanda ka sa 20 to 30 days nagdigmaan dahil on the 30th day ay tutulungan ka na ng banyagang puwersa? Paano kung hindi dumating yun? At bago pa man dumating yung kanyang pinaghahandaang gera, hindi nga ho kinakailangan gumamit ng armas ang bansang China eh. Ipagbawal lang ang empleyo. Ngayon, ang ibig ho nating sabihin dito, instead of playing with fire, instead of preparing for a destructive war, hindi ba dapat ang inaatupag ng sandatahang lakas ng Pilipinas, tumulong naman muna doon sa nasalanta ng lindol sa Cebu? Yung recovery and reconstruction and rehabilitation, hindi po natigil doon mga kababayan eh. Tumulong naman muna sa recovery, rehabilitation, and reconstruction nung mga nasalanta nitong katatapos sa bagyo't baha. Ang pinaghahandaan po, gera eh, ng 20 to 30 days ang itatagal. Hindi nga po kinakailangan magpaputok ng China ng kahit anong armas. Away ekonomiya lang po, lumpo tayo. Yun po yung pagdating sa workforce ng Pilipino na naroroon sa Hong Kong, sa Macau at mainland China, sa Beijing, sa Guangzhou, sa Shanghai, sa Xiamen. Imbis po pinaghahandaan natin yung destructive war, matagal na po natin ito ina-advocate, yung war on corruption, yung war on criminality, yung war on drugs. Kanya mo ba, hindi ba, nung pumutok itong anomalya sa 2025 national budget, at matagal na natin kinakalampag ang gobyerno, at ito rin, na hindi na maawat, sumirit na po itong anomalya sa flood control funds at mga ghost or substandard flood control programs. Nananawagan tayo, i-recall nyo kung may mga units pa kayong nag-issue, both the AFP and the PNP, kung may mga personnel pa kayo na nagbabantay diyan sa mga nagnanakaw sa taong bayan, senador, mangbabatas, district engineer, opisyal ng executive department, pull out nyo. Hindi para pagsanayin sa 20 o 30 araw ng digmaang pinaghahandaan ni Browner, kundi po recovery, rehabilitation, and rebuilding ng mga lugar na nasa lanta po ng lindol at bagyo. Hindi lang po yung AFP, pati yung PNP. Kaya lang, yun nga yung konteksto natin. Sinusundan natin itong delikadong naging pahayag ni AFP Chief of Staff, reckless, very reckless remark. Very reckless Browner. You have put many Filipinos, overseas Filipino workers, and their family back home dito sa Pilipinas in harm's way. In fact, may malinaw pong provision dyan. Pinagbabawal yung mga ganyang kataga eh. Yung inciting to war or giving motives for reprisal under Article 118 of the Revised Penal Code. Ano pong sinasabi doon? Yung nagbibigay ka ng gawain o pahayag na makakaapekto sa relasyon ng ating bansa sa isang another foreign state at maaaring magdulot ng kapahamakan o masaktan ang ating mga kababayan. Ito po paano kung nagkaroon ng act of reprisal
o paghiganti o kursunadahin man lang, wag naman, yung ating mga kababayan sa Hong Kong, Macau at China dahil sa napakatapang na pahayag na naghahanda ang ating sandatahang lakas para sa isang digmaan. Sa loob ng 20 to 30 days, maghahanda sila para dumating yung inaasahan nilang resback. Hindi ba't delikado ang mga pahayag na yan? Yung pinaghahandaan na around 10,000 PNP officers and men, women and men, para daw po doon sa gagawing 3 araw na payapang pagtitipon-tipon ng Iglesia ni Cristo. Magpapakalat ba daw po ng 10,000 na miyembro ng PNP? Napakarami po nun. Ang kailangan po ng tulong na sa Cebu. Doon po kayo magpadala ng tao. Doon ho kinakailangan ng personnel for recovery, rehabilitation, and reconstruction. Ang kinakailangan po natin ay hindi destructive war. Ang kinakailangan natin, war on corruption, numero 1, war on corruption. War on drugs, war on criminality. Yan at siyempre, yung war on incompetent people in government. Yan ang talagang dapat pagtuunan ninyo. Pag yan pong mga nabanggit ko, na bilang ng ating overseas Filipino workers ay na-lay off o nagkaroon ng ban ng Filipino workers sa Hong Kong, China, Macau, at yung mainland China, Beijing, Shanghai, Guangzhou, Xiamen, no, pagka nagkaroon ng ban dyan, tatanggapin ba yung ating mga Filipino workers, papapasukin ba sila sa Estados Unidos? Tanungin po niyo yan sa inyong mga sarili. Kaya dito, again, linilinaw natin yung mga mahalagang usaping panlipunan, linalagyan natin sa tamang konteksto at sinisikap natin na maiangat ang mga mahalagang usaping panlipunan, yung mga maiangat natin, yung pampublikong diskurso upang lahat tayo ay magkaroon ng bahagi sa paghulma ng tamang direksyon ng ating bansa. Ano? Hindi naman sila basta-basta tatanggapin sa bansang Estados Unidos. Bakit? Di ba nag-crackdown nga ang immigration ng Estados Unidos? Ang dami na pong dineport, hindi lang Pilipino, hindi lang po mga Pinoy, to be fair to the US government. Wala ko tayong magagawa, polisiya ng gobyerno nila yun, hindi naman nating gobyerno yun. Subalit ang sinasabi ko, pag ito'y na-displace at dislocated ang pamilya, mahahanapan nyo ba sila ng katumbas na trabaho, na may katumbas na sahod dito sa Pilipinas? O patatakamin nyo lang sila at papipilain sa ilalim ng init ng araw o lakas ng ulan sa kakarampot na AYIX, kakarampot na akap, kakarampot na ayuda, at ipamumukha pa ninyo sa kanila na sila'y kaawa-awa, papipilain ng napakatagal, tatanggap na magkano? 5,000, 7,000, 8,000. Ilan ang pinakakain nila? Pinaaral, nagbabayad ng bahay, ng kondominium, ng sasakyan. Hindi po luho yun. Those are legitimate aspiration of every Filipino family. Kanya nga po sila lumayo yung ating mga mahal na overseas Filipino workers Kaya nga sila nagpakalayo-layo, walang oportunidad dito. Tapos magpapayag ng ganyan na he is essentially playing with fire, literally and figuratively. Sana wag sumiklab. Pagdating naman po sa usaping ekonomiya, in 2024, ang produkto pong inimport ng Pilipinas mula China ay 34.4 billion US dollars. Ito po yung halaga, niya, 34.5 billion US dollars ang worth of goods that the Philippines imported from China. Ito yung inangkat ng Pilipinas galing China papasok sa atin. Ipag-utos lang ng gobyerno ng China sa kanyang mga manufacturer, sa kanyang mga negosyante,
bawal na kayong magparating ng kahit anong produkto mula China hanggang Pilipinas. Saan natin kukunin? At paano natin papalitan yung mawawalang 34.5 billion US dollars worth of imported goods? Ano magiging epekto nun? Magkakaroon po ng supply chain disruption. Kung ikay merong halimbawang factory, mapapatirang ka ng materyales. Kung ikay may malaking bakery, industrial size, maraming mga sahog sa iyong produkto ang mawawala, mapapatirang ka ng production. Pag napatirang ka ng production, kokonti ang supply. Pag kumonti po yung supply, makakadagdag po ito doon sa tinatawag na inflationary pressure. Ano po yung inflationary pressure? Yung pagtaas, mabilis na pagtaas ng consumer goods, yung presyo ng consumer goods at ng consumer products. At pag gaganyan po ang nangyari, dahil nga po wala ng production, hindi mo na kailangan yung mga manggagawa mo. Magkakaroon po ng laying off of workers. Maraming trabahante ang mawawalan ng trabaho dito sa Pilipinas. This again on the premise na hindi kinakailangan magpaputok ng kahit na anong armas ng China upang lumpuhin ang ating naghihingalong ekonomiya. Pag tayo ay sumuong dyan sa pinaghahandaang gera ng pinuno, hindi ko pwedeng sabihin ng sandatahang lakas eh. Baka naghahanda lang nito yung pinuno, yung Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Gera laban kanino? I'm just making my wild guess na ang kanyang pinatutukuyan ay ang bansang China. Ito po yung magiging epekto sa ating ekonomiya pag tayo ay napiko ng China at sabihin niya, ganyan ba gusto nyo? Wala ng produkto mula China ang papasok sa Pilipinas. And mind you, 45% of our fertilizer supply ay nanggagaling po ng China. Nalalaman po natin ito nung sumiklab yung digmaan sa pagitan ng Russia at saka Ukraine. Alam po ito ng mga magsasaka yung nasa industriya po ng agrikultura, yung mga supplier ng fertilizer, higit pong tumaas ang presyo ng fertilizer. Bakit? Nagkaroon po ng supply chain disruption eh. Dahil yung urea, yung component po ng fertilizer, may mga nanggagaling po ng Ukraine. At since sumiklab po yung digmaan, nagkaroon po ng disruption sa ating supply chain. Nagmahal yung presyo po ng fertilizer. Ito po, hindi lang magmamahal. Magkakaroon ng shortage at baka dumoble, trumiple presyo. Why? 45% of our fertilizer supply are coming from China. Kaya dapat maghinay-hinay, maging mahinahon, maging marahan. Diffuse and de-escalate. Huwag yung maging warmonger. Huwag tayong magbigay ng motibo para awayin o apihin yung ating mga kababayan na nasa teritoryo ng China, Hong Kong, Macau at mainland. Hindi porke komportable ka rito, nasa loob ka ng kampo, surrounded ka ng mga security mo, hepe ka ng Armed Forces of the Philippines, sasantabi mo yung mga Pilipinong nandoon sa teritoryo ng bansang pinaghahandaan mong makipagdigmaan. Paano pag na-display sila sa kanilang mga trabaho? Sasagutin mo ba yung pang-araw-araw na pangangailangan nila? Ang kailangan natin trabaho, ang kinakailangan natin negosyo, ang kinakailangan natin ay hanap buhay, hindi digmaan. Ngayon, pag nagpatuloy yung ganyang epekto, natural, magkakaroon tayo ng job losses. Magsasara yung mga manufacturing, yung mga industrial, especially yung nandun sa electronics, electronic parts, nandyan yan. Tatamaan po yan. Pagdating naman po, halimbawa, bukod sa bawal lang magparating ng produktong China, papuntang Pilipinas, sasabihin din ng China, bawal na rin magparating ng produktong Pilipinas papuntang China. Sapul po tayo ron. Tatamaan tayo ron. While China is not our biggest partner in export,
pero China ang largest po nating trading partner sa mga imported goods natin. Tatamaan po tayo. Magkakaroon po ng substantial na pagkakawalan ng trabaho pag pinagbawal na tayong mag-export ng produktong Pilipino papunta sa China. Magkakaroon po tayo ng higit na mababang supply ng foreign exchange earnings. Speaking of, ngayon no ay nagsara ang palitan, nagte-trade ho kanina, ang dolyar kontra piso nasa 59 pesos territory na naman, 59.10. Ano ho? Full of political instability eh. Kaya itong tinatamaan na tayo ng pagkakahirap dito sa ating ekonomiya eh. So, lalaki din po yung ating trade deficit. Pag pinagbawal, pareho na yung importation at saka exportation. Kawawa po tayong mga Pilipino. Kaya kinakailangan maging responsable, lalo na yung may mga matataas na posisyon katulad ng hepe ng Sandatahang Lakas na si General Romeo Browner Jr., maging marahan, hinay-hinay, maging responsable, huwag kang reckless, huwag basag ulo, lamig lang, diplomasya, help diffuse and de-escalate the tension. Do not stoke the fire. Huwag mo nang paglibay, huwag mo nang hayaan na magliyab yung apoy na yan. Kung ikaw lang ang masusunog, di by all means, sige lang. Tangan-tangan mo ang bawat Pilipino, pati mga bata. Tangan-tangan mo sa mga maling pahayag ang kinabukasan ng mamamayan at sambayan ng Pilipino. Kaya tayo dapat maging marahan. Yung kanyang pinaghahandaan na in 30 days darating ang resback. Ang polisiya po niya maling-mali eh. Hindi lang niya sinasabi, ang kanyang policy ay simple. Hold the line and preserve our forces until yung backup ay dumating. Yan ang kanyang strategiya. Paano kung hindi dumating? After 30 days? Paano kung dumating after 60 days? May natira pa kaya? Paano kung hindi dumating after 90 days? Bakit? Hindi po exaggerated yun dahil tingnan nga ho ninyo. Yung kanilang government shutdown, yung shutdown ng federal government ng Estados Unidos, I think this is the longest shutdown. Nagsimula po sila October 1, 2025. November 6 na po ngayon. May 31 araw ang Oktubre, pang-6 na araw na po ngayong Nobyembre. So more than 30 days na ho ito. 36 days more or less na po. Hindi nga nila matugunan yung kanilang internal dynamic, political dynamic, governance dynamic sa Estados Unidos. Imaginein mo, sobrang kampante na hanggang 20 to 30 days lang ang paghahanda at pag-iensayo ng pinuno ng Sandatahang Lakas dahil nakakatiyak siya on the 30th day, on or before the 30th day, nandyan na ang puwersang banyaga, ang puwersang Amerikano. Ilagay po natin ito sa konteksto ng EDCA. Ang EDCA ho, hindi ba? Sinasabi, kaya dumami ng dumami yung base, lalo na sa ilalim ng Marcos Jr. administration, sinabi niya ito, for humanitarian and disaster relief and disaster preparedness. Yan daw po yung pangunahing layunin kung bakit may mga EDCA sites. Nasaan ang agarang pag-rescue sa mga nasalanta ng lindol at itong katatapos na bagyo at baha sa Cebu? Akala ba natin yung EDCA sinasabi nila ng kasalukuyang administrasyon ay for humanitarian and disaster preparedness and relief? Agaran ang responde. Nasaan? May nakita ho ba kayo na puwersa na nagmumula sa EDCA na lumabas mula dyan sa Ebuen Air Base sa Cebu? Nasaan ang relief goods? Nasaan ang disaster preparedness? Walang preemptive evacuation naganap? Hindi ba days before alam na ng Pag-asa yung lakas ng hangin, yung lakas ng ulan, yung direksyon ng hangin,
yung direksyon ng bagyo, yung lugar na tatamaan, walang preemptive evacuation, walang pre-positioning of relief goods, walang pre-positioning of heavy equipment para mabilis na malinis at makaresponde yung pagbabalik ng kuryente, pagkukumpuni at paglilinis ng kalsada. Yan po yung sinasabi nila eh. Binibida nila yung kahalagahan ng EDCA. Paano na napasok ang EDCA dito sa Bagyo sa Cebu at sa Lindol sa Cebu, doon sa inayabang ni pinuno ng Sandatahang Lakas na in 30 days re-responde ang Amerikano. Ito nga po, nakailan na tayo eh. Lumubog din ang Bicol nun. Walang nangyari. Lumubog ang Metro Manila. Metro Manila na yan ha. Seat of government, seat of power. Wala namang kayo nakita na puwersang EDCA na tumulong sa disaster preparedness, sa disaster relief, sa evacuation, sa rescue. Ito pa kayang digmaan? Kaya ang tanong natin, kanino tayo makikipagdigma? Sinong bansa ang pinaghahandaan mong tayo ay makikipagdigma? At hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka namin pwedeng tanungin. Dahil pag tayo ay napasok sa isang digmaan, hindi lang naman puwersa ng Sandatahang Lakas ang involved. Lahat ng Pilipino, dali. Lahat ng Pilipino tatamaan. So, nasaan ang mga saklolo? Mula sa EDCA sites, wala ho tayong nakikita eh. Di ba? In fairness to the AFP Viscom, yan may mga personnel. So anong ibig nating sabihin? Sa bandang huli, alam naman natin lahat ito, tayo-tayo pa rin ang magtutulungan. Huwag tayong umasa sa banyagang puwersa. Yung AFP Visayas Command at yung mga iba't ibang munisipyo ng Disaster Relief and Management Office, sila yung nandoon sa ground zero. Agad-agad. Ano ibig sabihin? Tayong mga kulay kayo manggi, tayo-tayo rin ang magtutulungan. Tayo-tayo rin ang magmamalasakitan. Kanya dahan-dahan, doon sa salitang naghahanda para sa digmaan, tatagal tayo ng 20 hanggang 30 araw. Wag na nga lang silang magpaputok eh. Kung he was referring to China. And I think, China yung kanyang pinatutukuyan, hindi kinakailangan magpaputok ng kahit na anong armas militar ng China kung yan ang kanyang pinaghahandaan. Malulumpo ang ating naghihingalong industriya. Ang mining, ang manufacturing, yung importation natin noong 2024, 34.5 billion. Yung ating iron and steel products, dependent tayo sa kanila. Yung ating machinery, electrical and electrical equipment, dependent tayo sa kanila. Nag-i-import tayo. Ano ang magiging itsura ng ating ekonomiya? At higit sa lahat, yung mga minamahal kong kababayan, yung OFWs, dyan sa mga lugar na nabanggit, yung Macau, yung Hong Kong, yung mainland China, Beijing, Guangzhou, Shanghai, Xiamen, pag na-dislocate sila, madi-displace yung kanilang pamilya, yung pag-aaral, yung hanap buhay, yung araw-araw na pangangailangan. Sasagutin ba ninyo? Kaya dapat maging marahan. Hindi pwedeng makikipag-away tayo. Kaya ba natin hindi? Darating yung si Big Brother eh. How sure are you na darating sila diyan sa loob ng 30 araw na preparasyon mo? Again, babalik natin sa nangyayari sa Estados Unidos. Mahigit 30 days na po yung kanilang shutdown ng kanilang federal government. Sila-sila nga doon hindi magkasundo eh. Sa tingin mo, unahin pa tayo? Yun ang inyong pag-isipan. Hindi pwede yung bara-barabay. Hindi pwede yung naghahanda yung aking puwersa, yung tropa. Anong tropa? Taxpayers money ang sinasahod ng mga hindi naman pera mo. Pati ikaw, taxpayers money. Maging responsable ka sana. Ngayon nagte-trade niya kanina during the intraday trading, 59 pesos to $1 uli. Balik na naman po yan. And incidentally, ang pagandaan natin, instead na yung pinag-aanda mo 20 to 30 days lang ang survival natin, pagandaan nito, may paparating na super typhoon category pag pumasok ito at pag hindi po nagbago ng direksyon. Nakakatakot po ito.
Hindi pa ho malinaw yung sa latest forecast niya. Apparently, fluid pa siya, pwedeng pumasok ng Friday evening na mas nakakatakot kasi gabi, or Saturday early morning na mas nakakatakot dahil oras ng tulog nating lahat. Ang lakas daw po nito ay category signal 5, yung super typhoon. At pag siya pumasok sa Philippine Area of Responsibility, tatawagin siyang super typhoon 1 kung hindi po humina. Nakakatakot po ito at ang target ng latest forecast, ulitin ko ha, gumagalaw pa ho ito, damihan pa ho ninyo yung inyong panalangin at dasal, baka sakaling malusaw at mag-iba ng tatahaking direksyon, either Northern Luzon or Central Luzon. Pag Central Luzon, kawawa na naman po. Hindi lang yung mga taga Bulacan, yung buong Central Luzon, pero lalo na yung probinsya, yung lalawigan ng Bulacan na ginahasa ng mga gahaman sa pera, ninakaw yung pondo ng flood control funds. Ano ho? So pagdasal ho ninyo, kasalukuyan daw pong namata na ito na sa northeastern Mindanao. Sana ho mag-iba ng direksyon, sana po ay hindi tumuloy at sana po ay malusaw. No? Basahin ko lang po. Si Marlon Pogi, attorney, dapat pwede rin magsampa ng kaso ang alinmang Pilipino. Nagbabayad din naman kami ng buwis. Tama po yung pwede naman po talaga yun. May remedyo po yan sa ilalim ng ating batas. Depende lang po sa nature nung gusto ninyong ikaso. Ano? Si Neni Aking ng Sydney, Golda Galvez Quezon ng Qatar, Jenny the Kid ng Davao, Jeffrey Ferrer ng London, si Che G6. Browner doesn't seem to know how ugly war is. I agree with you. Hindi niya alam kung ano yung kanyang pinapangarap. Hindi niya alam kung ano yung, kung gaano kagrabe yung kanyang pinaghahanda na magsusurvive lang pa. Hanggang 30 days lang pala kaya natin eh. Dahil may resback, may saklolo, may rescue darating eh. Ulitin ko yung EDCA sites primarily, according to this administration, Marcos Jr. administration, the proliferation of EDCA sites or U.S. military bases in our country under the present administration is meant primarily for humanitarian, rescue, relief, and disaster preparedness mission. Ang dami ng disaster ang pumasok sa atin. May nakita ba kayo na tulong mula dyan sa mga EDCA boys at EDCA sites? Kayong mga mahal nating Cebuano, kababayan natin sa Cebu, kapwa natin Pilipino, meron ba nagmula sa Ebuan Air Base? Ang rescue ay yung mula sa sariling atin, yung Armed Forces of the Philippines, VISCOM, at yung iba't ibang munisipyong Disaster Relief and Management Office. Sila ang rescue, tayo-tayo pa rin eh. Tayo-tayo pa rin, wala tayong aasahan. Si Jeros Strokes. Salamat, Attorney Vic, sa walang sawang pakikibaka. Mag-ingat po lagi. Marami din po salamat. Ulitin ko, nais ko lahat kayo ay magabayan. And I hope yung inyong pagsubaybay ay na-enlighten ko po at napapaliwanagan kayo. Hindi kinakailangan, I'm not soliciting for any of your approval. Your opinion, wala po akong pakialam kung kontra sa aking opinion. Importante, meron tayo pare-parehong paninindigan at kaya natin paglaban hanggang dulo. Sapagkat ito yung ating magiging ambag pag naiangat natin yung antas ng